ang barko ng Pilipinas, ayan na ba? Ayan na nga ba sa nasabi ko eh. Ayan na ba sinasabi ng mga taong bayan? Ang barko ng Pilipinas 2 beses hindi na nakapasok sa Escoda Shoal. Nako, delikado. Ayan na nga ba sinasabi. Bakit kasi inalis pa ang BRP Sierra Magbanwa doon? Ngayon, nakapost na ang maraming mga Chinese vessel doon sa Escoda Shoal. Talagang maling-mali talaga ang naging desisyon. Ewan ko ba bakit ganon? Ewan ba natin bakit ganon ang naging desisyon ng mga nakakataas? Lalong-lalo sa ating mga nakaatang diyan sa West Philippine Sea. Ito ang bibigyan natin ng reaction video sa ngayon, no. Ito yung mainit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, napaka-init na balita dahil nga ito ay talagang kinukupilit na kinukuha ng mga Tsekwa na to, ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ang Escoda Shoal. Okay, no, kung bago pa lang sa aking channel, please guys like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please subscribe din kay Ariel TV. So, itong video na to sa kanya to, no, itong bibigyan natin ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, kung ano. Kumbaga, kung ano sa loobin nyo, pwede rin naman mag-comments dyan sa baba. Okay? So, hindi naman tayo tumutulig kundi komentaryo lang naman. Kumbaga, usapang tambay. Usapang kalsada lang ba? Mga komentaryo, suggestion. Okay, no? So, umpisa na natin kung bakit hindi nakapasok ang ating mga barko sa ngayon sa Escoda Shoal. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, US at United Kingdom top diplomat pinagsabihan ng China, barko ng Pilipinas hindi na makapasok sa Escoda Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Hinimok ng top diplomats ng US at UK ang China na sumunod sa rules-based maritime order sa gitna ng mapanganib na mga aksyon nito laban sa mga barko ng Pilipinas sa disputed sea. Sa isang joint statement, kapwa binigyan diin ni US Secretary of State Antony Blinken at British Foreign Secretary David Lammy ang kahalagahan ng pagrespeto sa batas sa karagatan salig sa nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea. Kaso nga, itong mga Tsekwa na to, itong mga incheck na to, hindi yan kinikilala yung mga international law. Kahit pa mga kumbaga sila yung mga walang hiya nga sila Hindi sila kumikilala ng mga international law, UNCLOS, yung mga kung ano yung mga international batas. Ang gusto lang nila sundin itong mga Tsekwa na to, yung kanilang batas. Kumbaga, yung batas nila ay kengkoy lang naman yun. Kung sabi nga ng isang top US secretary, na ang claim ng China na 9-dash line ay isang karton lang. Pero ang kulit pa rin ng mga Tsekwa, no? Talagang hindi nila sinusunod sa kabila ng paulit-ulit na sinasabihan sila ng Amerika na halos lahat ng bansa sa buong mundo na sumunod ang China sa international law. Pero ang ganong ginawa ng China, wala. Hindi sila sumusunod talaga, kaya pinag-iinitan na sila ngayon, no? Ginawa ng dalawang top diplomat ang pahayag matapos na magsagawa ng agresyon ang Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea noong Agosto, sa pamamagitan ng makailang beses na pagbangga sa BRP Teresa Magbanua na idinploy sa lugar na ikinapinsala nito. Nananatiling nakasuporta naman ng US sa Pilipinas,
At pinaalalahanan ng China na dedepensahan nito ang pinakamatagal na kaalyado sa rehiyon ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa Yun. bisa ng Mutual Defense Treaty, matapos na bumalik sa Palawan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang 5 buwan na misyon at pagstay nito sa Escoda Shoal, sinamantala ng China ang kawalan ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Ayon sa isang founder and president Ayan, tingnan nyo naman, sinamantala ng mga Chino, yung pag-alis ng Teresa, BRP Teresa Magbanua dyan sa Escoda Shoal. Talagang ano sila, no, kumbaga, mga tirador. Ito, mga tirador tong mga, mga Chino na to, no? ng International Development and Security Cooperation na si Professor Chester Cabalza, posibleng mahihirapan muli makapasok ang Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi niya na kahit Oo, talagang mahirapan na talaga. Sa aking pananaw lang, talagang mahirapan na ang Pilipinas sa mga Philippine Navy o even the Philippine Coast Guard na makapasok sa Escoda Shoal kasi nga talagang babantayan na ng todo yan, popostihan na talaga ng mga Cheko. Ayan, no. Sa dami ba naman ng barko nila, no? Sila ang China ang pinaka maraming naval assets sa buong mundo. Kaya kahit ang lit-lit lang ng Escoda Shoal, kaya nilang bantayan yan. Yung buong West Philippine Sea nga nababantayan nila. Ayun pa ka Escoda Shoal lang. Kaya talagang maling-mali talaga yung desisyon, no? Para sa akin, no? Maling-mali talaga desisyon nitong mga opisyalis natin diyan, no? So itong mga nangangasiwa sa West Philippine Sea. Nako. maraming entry point ang Escoda Shoal basta natimbrihan ng China ang galaw ng Pilipinas, mahihirapan na muli tayong mapasok ang shoal. Kasi in-announce natin na babalik tayo Dapat hindi ina-announce in the first place. Kasi pag ganun, siyempre Yun pa, isa pang problema. Parang marites yung mga Pilipino, no? Mga marites. Sinasabi nila, binubulgar nila sa buong publiko kung anong gagawin ng mga Philippine Coast Guard, kung ano ang gagawin ng gobyerno sa Escoda Shoal kung babalik. Siyempre, nalalaman ng mga Cheko na to. Siyempre, pag maghahanda nila, maghahanda sila na harangin uli o harangin yung mga papuntang mga vessels ng Pilipinas. Kaya itong mga Pilipino, mga marites din talaga Mahirap paging marites pa. Kaya nalalaman ng mga Cheko, ayan, no? Timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. Pero ginawa naman ng paraan, no? Sinubukan pumasok twice, tapos bumalik. Pero siyempre hindi pa natatapos nun dahil yung geografiya ng Sabina, maraming entry point. No? So kumbaga tatansya tayo kung kailan tayo babalik at sana maswertehan natin makabalik. Dahil unang-una, hindi dapat na mawala yung presence din natin doon. Dahil otherwise, pag hindi tayo makabalik doon, yung worst na pwede nating isipin, baka makuha nga ulit talaga ng China. Tama. Gaya ng ginawa nila doon sa Mischief Reef noon. Kaya nga, dapat talaga, meron tayong presently na nandoon ang ating barko sa Escoda Shoal. Kasi nga, nangyari na nga yan noon sa Mischief Reef. Tumakbo yung mga Philippine Navy natin. Tumakbo pa uwi ng Pilipinas noon. Kaya tapos bumalik ang mga Chino, no? Ayun, talagang inokupahan na nila hanggang ngayon yung Mischief Reef. Baka ganyan din mangyayari noon Sa ngayon kasi wala nang bantay Wala nang kumbaga yung actual na nagbabantay dyan sa Escoda Shoal. Umalis na siyempre, puposehan at talagang di nabibitawan ng mga incheck yan sa palagay ko Sa palagay ko lang di nabibitawan talaga yan. Kawawa talaga. Oo, no? At yung agam-agam natin na mag-reclamation sila doon, talagang posible nilang gagawin yon. Yun, tama. Dahil
ang alam ko na gusto nilang gawin doon sa ating Magbanwa noon ay kaya nila niraram yan at malalaki yung butas dahil gusto nilang naturally mag-sink, no, lulubog. Yun. Kasi nga hindrance siya doon sa resupply mission na ginagawa natin patungo sa BRT Sierra Madre. Sierra Madre. Oo. At yun yung apple of the eye ng China, yung Yun. Sierra Madre. Kasi grounded siya, military outpost siya. At the same time, nandun din yung puso ng tatlong isla from Mischief, Second Thomas Fall, yung Ayungin, and of course yung Sabina, na Yun. napakalaking bahura na katabi lamang ng Palawan. So, Doc, ano po yung... Ayun talaga, no? Ayun, no? Isa sa mga kinabubisita ng mga Tseko, ng mga Chino, no? Yung BRP Sierra Madre. Ayun ang talagang gusto nilang, banatan o tanggalin talaga doon para makapwesto na talaga yung mga incheck na yan. Sagot dun sa tanong, kung makakabalik ba tayo sa pwesto natin sa Sabina Shoal? Hindi Yung- siguro doon sa eksaktong pwesto natin, pero may chance bang makabalik tayo. Okay, that's good. Kamo nga partner Oo, kasi that's good. Sana nga. Entrance Oo, ba? napakalaki Oo. naman. Sana nga, hindi lang tsansa, hindi lang tsansa makabalik. Sana nga makabalik talaga. Kasi talagang kawawa talaga ang bansang Pilipinas. Aagawan na naman ng teritoryo. Ano ba dapat ang handling, Professor? Sabi mo kasi, yung umpisa mo kanina, dapat kasi hindi na in-announce. Paano ba dapat ang naging atake, supposedly? Anyway, water under the bridge. Nasabi na yan ng mga officials natin. Yeah. Dalawa yung posibleng dapat ginawa, no? Nung alam natin na, of course, no, bumabagyo, understandable naman na pati si China, yung mga vessels nila, talagang na-rattle din dun sa bagyo. Tapos secondly, medical yung reason. So noong naramdaman na nila na gano'n, kasi hindi rin sustainable na tumagal talaga doon, dahil napakalaki ng Sabina, na tumawag na sana ng kapalit, no? Karelyebo, kumbaga. Yun yung isang option na dapat Opo. nakita doon. Pangalawa, quietly, hindi na sana sinabi muna na may darating pa. Kasi siyempre, alam mo, yung intelligence network din ni China malawak din. Yun, Pero tama. nakukuha ko yung logic behind it. Bakit sinabi rin ng gano'n? Kasi defense posture yun eh. Kasi Tama yun. I was about to say, defense posturing yun eh. Correct. Sinabi nga ng Philippine Navy, kontrolado pa rin daw natin yung Sabina Shoal. That is Yun. posturing. Agree. Kasi, kaya bakit sinabi yun? Nagsalita kasi si China, ang bigat nung paratang din nila na it was a retreat from us. Oo, tama. Pag retreat, sumurrender ka. Hindi nga eh. Retreat? Babalik nga eh. Kapal, Ang tawag ko nga dyan sa ibang media interviews ko, it was a recharge. Nagpahinga lang. Dahil nga, sorry for the term, exploited kasi si Teresa Magbanwa. Imagine 1 versus 200 vessels. Yes. Ay, kaya nga lang, posturing nga yun, so Prof. much. Pero one last. and then, Panahon na ba para tanggapin natin? Sabi ni Justice Carpio, tanggapin nyo na kasi yung alok, magpa-escort na tayo Sa Amerika. Ngayon, sa pagbabalik natin sa Sabina Shoal, do you think it's time magpa-escort na tayo sa mga friendships natin? Okay. Maganda yung suggestion. Sa military kasi, kumbaga test yan, no? Bago mo ilalabas yung panghuling Yun. last resort mo, yung kung ano pa yung makaya mo muna, no? Siyempre, ayaw mo biglain din na Oops, tama nga naman, no? Tama nga naman, parang chess yan ng military. Yung mga military operation, parang chess. So, titira muna yung mga galamay mo lang muna. Huling-huling titira yung queen, tsaka yung king. Kumbaga, ang unang titira dyan, yung mga pawn, mga horse, bishop, mga ganyan. Kaya medyo maganda rin yata, pero sa pananaw ko, kailangan na ng US na samahan tayo.
Parang mas madali, no? Para wala nang madidisgrasya pa mga crew natin sa ating Philippine Navy o kaya sa Philippine Coast Guard. Ibuhos talaga yung, kumbaga, yung pinakamalakas mong armas. But definitely, nasa plano na yung escort it will happen, but this will be the last resort na sinasabi rin ng ating kasamahan sa AFP and the Coast Guard. So hindi But, pa time, not this time, not yet. Yes. Kung kaya mo na makapasok pa, then so be it. Alam ko gagawan ng paraan ng ating Coast Guard yan at ng Philippine Navy. Huwag tayong mag-alala dahil sila rin ay at ang alam ko, si China din, nag-iisip ko anong gagawin natin. Nasataranta rin sila eh. We have to remember that. Takot din sila dahil hindi pa tapos yung laban. Round 1 lang yung nakita natin dyan. Tama. May round 2 and round 3 pa naman Yun. at sigurado ako na matatalino naman yung mga kasama natin dito sa AFP at PCG. Meron silang gagawin yan. No? For sure, makakabalik tayo dyan at ang pinaghahandaan din nila yung escort. Yun. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like. Yan tingnan nyo naman Yun tingnan nyo naman, makakabalik daw. Makakabalik daw ang ating mga barko sa Sabino Shoal. Sana nga. Saka sana nga magpatulong na sila sa Amerika kasi. Ba't di kayo sila magpatulong? Nasa ganun, hindi na sila mahirapan pa. Tsaka hindi naman magkakagera yan pag humingi ng tulong sa Amerika eh. Yung mga Chekwa na to takot din naman yan na makipaggera, no. Kaya iiwas yan. Sa palagay ko, sa aking pananaw, iiwas yan pag meron ng mga escort ang ating mga barko na nasasamahan pa ng US Navy. Ay, nako, mahina talaga. Okay, no? So, guys, hanggang dito na lang tayo, no? So, bago tayo magtapos, at kung bago pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?